Good morning mga kalibel. Alright, Papa Top is here. Nandito naman tayo sa ating portion Lakbay ni Papa Top. Sa Doha, Qatar. Dito tayo ngayon sa Sima Isma Wokod Station. Ayan. So papakita ko sa inyo yung Sima Isma Wokod Station. Pangalan. Ayan, pangalan, no? Basa nyo ba yan sa dingding? Ayan, Sima Isma Wokod Station. Pero dito tayo sa likod, pinakita ko lang para alam nyo, marami dyan mga coffee shop, restaurants, and pharmacy. So, ang delivery area ay dito sa likod lagi para hindi tayo makaabala sa harap. Yan. Dito, yan, pinto na yan ang delivery area. So, papasukin na natin sa loob mga kalibel. Pero bago yan, kukuha muna tayo ng ating daily note, delivery note kumbaga. Actually, delivery note ang tawag dito. Alright, sulat muna tayo para nakaredy. Baka pag kumuha sila ng ating boda-boda ay matik na, ay nakaredy na tayo. Lalagyan na lang natin ng petsa at station, Wokod, Sima Isma, station number, ano bang station number? 145. So, dalawang copy lagi ang ginagawa natin. Isa sa kanila, isa sa atin. Pag ni-receive nila, para meron tayong reference in the future. Para pag singil, meron tayong batayan. Ayan, na-receive nila yan. Sima Isma, station number 145. Okay, puntahan na natin. So dito lang kayo, tambay lang kayo dito guys. Puntahan muna natin doon kasi bawal tayo mag-video doon. Standby lang. Alright, rock and roll. So ayun mga kalibel, tapos na tayo dyan sa Wokod Station, Sima Isma. Punta naman tayo sa Alcor. Ayan, Alcor naman yung ating destination ngayon mga kalibel. Medyo malayo-layo pero no choice tayo. It's part of our everyday duty. Umikot sa Doha, Qatar. Ikot lang, diba? Ganon ang buhay delivery driver. So yung sasakyan natin ganyan din, yan, no? Sa unahan na yan, parehas lang, nagdi-deliver din siya. Pero yung pagkakaibahan sila kasi kukuha muna sila ng order, tapos sa susunod na araw na sila magde-deliver. Alright, hindi ako direkta kasi yung sa akin kasi consignment lang. Bigay muna ng items, sa susunod na buwan ng bayad. Ganon yung style ng company ko. So depende rin. Kasi kung ikaw hindi ka naman talaga, yung product mo hindi masyadong kilala, so ang gagawin mo talaga, ibibigay mo doon sa tindahan, tapos sisingilin mo na lang sila every katapusan. So, supplyan mo lang sila ng supplyan. Sa loob ng isang buwan, supplyan mo siya ng 3 beses, 5 beses. Basta sa katapusan, sisingil ka naman. Kung magkano yung nabentahan sa loob ng isang buwan, yun ang kukunin mo.
yun ang babayaran sa'yo. So ganun yung sistema ng ng product namin, ng company namin. So walang problema. Kasi pag deliver ko, ilan ang kailangan, bigay. Kung hindi ko kuha, okay lang din. At least pinuntahan mo, baka marami pa silang stock. So wala kang deliver pag may stock pa sila. Pero pag wala pa, wala na, bigyan mo na, dami-damihan mo na. Sa akin kasi nakokontrol ko naman, every 2 days ako, every 15 days isang bisis ako pumupunta sa mga store na hindi masyadong fast moving yung items. Pero sa mga fast moving, every week pinupuntahan ko, deliveran. Ano lang ang discard. Sad to say, pag ang area malalayo katulad nito, nako, pagod ka talaga kasi pupuntahan mo malalayo. Pero ang ginagawa ko, binabagsakan ko na ng marami, mga kalel. Binabagsakan ko na ng marami. Tapos estimated ko na yan na sa loob ng isang kinsinas, madideliveran ko sila ng 2 beses. Pero pag yung malalapit lang, kahit balik-balikan mo yan, walang problema. Pero pag malalayo, diskartehan mo na yan na mabigyan mo ng marami kasi balik-balik ka dyan, pagod ka dyan. Pangalawa, yung konsumo ng gasolina, di ba? Kailangan magtipid-tipid ka rin. Ano lang yun. Hindi ka na maabala, hindi pa masyadong gagastos yung company mo. Kasi kung every week pupuntahan mo, tapos ilang piraso lang ang kukunin, lugi. Ganun lang. So ito nga ang binabaybay natin, coastal road to ng Alcor. On the way to Alcor to, bagong to. Hindi naman ganong bago, siguro mga 8 years. Itong kalsada na to, 8 years or 10 years old. Pero ang kaibahan nitong kalsada na to, hindi to pwede daanan ng mga trailer. Hindi allowed ang trailer dito. Ang allowed lang dito 10-wheelers pababa, 6-wheelers, 10-wheeler, kotse. Pero pagdating sa trailer, doon sila sa kabila, may sariling daanan yung mga trailer. Pero napakalapad ditong kalsada na to. Alcor, kita nyo sa kaliwa natin, mayroong stadium dyan, yung tinatawag na Albayat Stadium. Alcor Road or tinatawag na Alcor Coastal Road. Ilang lane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos may shoulder lane pa, kabilaan, bali 10 na linya yan. Sabay-sabay kahit truck, 10-wheelers, 8. 8 sabay-sabay tatakbo, kasya. Napakalapad, di ba? Walang traffic dito kasi coastal road na ito. Walang stoplight. Doon sa dulo meron na. Ang rito, maximum speed limit nito 120. Ay, tumatakbo pa ako rito ng 140. Minsan hindi umano yung camera. Pero safety 120 ka lang. For the safety ng iyong violation, 120 lang ang takbo. Kaya 100 lang. Yan, takbo ko ngayon 110. Ayun yung stadium dito, ayun. Albayat Stadium. Ginaganap dyan yung mga events, international events. Ito naman yung galing sa parking sa kaliwa, kanan, at lalakad ka papunta doon sa stadium. Malapad yung parking dito. So ano na pala tayo rito, kakanan na pala tayo rito kasi nandito na yung gasoline station. Dito 100 na lang yung rito,
maximum speed sa unahan kasi malapit na sa ano, malapit na sa ano nila, sentro ng probinsya na kasi ito. Galing sa city, nasa 45 to 1 hour ang takbo mo rito, yung bago ka makarating. 45 minutes to 1 hour, depende sa patakbo mo. Pero ako kinukuha ko lang to na 45. Chill drive lang, chill drive. Ulit dito na tayo sa Alcor na delivery area. So ito na lang tayo sa likod. Diyan lang kayo mga kalibel. Alright, back to the game ball na tayo. Labas na tayo ng Alcor, Wukod Alcor. Yan. So hindi tayo pwede kumanan, kaliwa lang talaga tayo. Punta naman tayo ng Wukod Altakira mga kalibel. Wukod Altakira. So mga 10 to 15 minutes ang Altakira. Maliban na lang kung hindi tayo hindi natin maabutan yung mga stoplight, dire-diretso lang, mga 10 minutes. Pero pag may stoplight, medyo mababawasan yung estimated time natin. Alright, yan yung stadium. Yan, stadium ng Alcor, Albayat Stadium. Malaki rin yan. Ganyan-ganyan lang pero maluwag sa loob. lang dito, 100 speed limit. Dito sa stoplight, ano lang dito, 80. Abutan natin yung stoplight, oh. Ansar Gallery dito sa kaliwa, tapos yung kulay dilaw na yun. Dito sa kanan yung Lulu Alcor Mall. Let's go. Yan sa kaliwa Ansar Gallery, tapos dito sa kanan nandyan naman yung Alcor Mall at saka Lulu. Yan, Alcor Mall. Yung dito sa kaliwa, Safari Mall. Yan, Safari. Ito naman sa kanan, Alcor Mall, tapos Lulu Hypermarket. Ayan, kita nyo. Yan.
Yan, di ba? Yan yun, Alcor Mall. Tapos meron ditong tea time. Ayan, oh. Yan. Sa unahan lang. Yan, oh, tea time. Favorite coffee shop natin, pero hindi tayo dyan magtatanghalian. Doon tayo sa kabila. Meron pa tayo madadaan ang isa doon na tea time na mapagtatanghalian natin. Doon tayo magla-lunch. So diretso lang muna tayo going to Altakira. Altakira Mall. May park din sila dito, ayun. Park. Alcor Park. Yun, no? Wala nang signal, di ba? Pagkatapos nito, diretso na to. Kaso may runabout. Wala nang signal pero may runabout. Minsan punuan din yung runabout, pero medyo patanghali na, medyo mabagal na siguro. Orido office nila, oh. Dito sa kanan, oh. Way to Altakira na po ito. Lagpas na ng sentro ng Alcor. Pagdating natin doon sa runabout, yun, Altakira na yun. Tapos meron ditong Alcor Corniche doon sa runabout. Pakanan ka, Alcor Corniche. Kasi mayroon Doha Corniche, may Alcor Corniche. Chill lang tayo mga pare. So ito na yung sinasabi natin na runabout. Yun, oh. Diretso ka, Altakira. Pag kumanan ka, Alcor Corniche. Yan sa kanan, Alcor Corniche, pero didiretso tayo, eh. Diretso tayo. Kagandahan dito yung gilid-gilid niya, kaliwa kanan, maraming puno, eh. Marami siyang puno, ang ganda tingnan. Kahit paano nakakabawas ng ano yan, alikabok. Panangga sa alikabok kasi yung likod niyan puro disyerto, eh. Puro mga ano, wala pa mga bahay-bahay gaano. Disyerto. So dito speed limit 100 kph, maximum 100. Ayan, camera, oh, sa kaliwa. Yan, camera. Dapat 100 lang. Isa pang runabout bago tayo dumating sa Altakira Wukod Station or petrol station, ganun. Sa atin ang tawag Petron, Shell o Uni Oil, pero dito isa lang, Wukod lang, Wukod Station. Yun lang talaga, wala nang iba. Meron iba pero sila pa rin ang supplier, Wukod pa rin mag-supply naman. Pero ilan-ilan lang, hindi katulad talaga ng Wukod na talagang ano yun, 99% sa Doha Qatar sila yung supply.
Yan ang last na runabout. Diretso tayo, yun, malapit na tayo sa Altakira Wokod Station. So doon na natin puputulin yung ating video mga kalibel pag narating natin yung Altakira. Mag-overheat na naman yung ating cellphone. Mainit pa kasi kahit malamig dito sa loob ng sakyan, pero yung ano kasi natin, windshield ay mainit. Meron pa palang isang runabout. Ito pala, may runabout pa pala na isa bago tayo makarating doon. Kala ko isa na lang, meron pa pala. Pero maliit lang ito na runabout. Ano bang ibig sabihin ng runabout? Siyempre, daanan na bilog. Daanan ng pabilog, pwede kang U-turn, pwede kang kumaliwa, pwede kang dumiretso. So kita natin yung signage ng gasolina, ayan. So ibig sabihin malapit na tayo. Mga 2 minutes na lang. Ayan o. Dito ayan na oh, kita nyo na yung tower. Ayan na yun, ang Wokod Station Altakira. So guys, kung umabot ka dito sa ating vlog, maraming salamat. At huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like and share kung gusto mo lang. Alright, Papa Top is here. Rock and roll. Dito tayo sa likod. Bye-bye. Thank you very much. Dito na tayo sa likod ng Altakira Wokod Station. Bye-bye. Alright.